Amen. Isang pinagpala pong umaga sa ating lahat. Samahan niyo po kaming awitan at bigay yung pinakamataas na papuri para sa ating Panginoon. Tunay nga po na araw-araw natin binibigay yung papuri na nararapat sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, araw-araw, araw-araw sa samahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Araw-araw sa samahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pumurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 Panginoon, na ikaw ang pupurihin namin. Sa bawat sandali, ikaw ang nariyan sa amin. Sa panahon ng katahimikan, sa
panahon ng pangamba, Ikaw, Panginoon, ang aming nagiging lakas. Kaya sa oras na ito, Panginoon, Ikaw lang ang pupurihin. Ibinibigay namin sa iyo ang aming awit at pinakamataas na pagsamba. Hallelujah! Purihin ka. Bawat oras, walang hanggan, pagpupugay ang inaatay ng mga anghel at nilikha. Isang tinig na malupot na pagsamba. Manalang Panginoon, manalang Panginoon. Hallelujah, purihin ka. Dakilang hari, luwalhatiin ka. Makapangyarihan, kataas-taasan, Ikaw ang Diyos magpakailanman.
luwalhatiin ka, makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Hallelujah, puri ka, dakilang hari, luwalhatiin ka, makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Dakilang Diyos namin kapakanan sa lahat. So umaga nito po ang gawin po ay patuloy na nagpupuri at umaawit sa iyo pangalan ng Panginoon. Lord, anumang karumihan, kasalanan yung mga sumpong ninyo sa aming mga puso, Panginoon. Ininisin nito, Panginoon, sapagkat po kasalanan po kami, Panginoon, hindi kami marapat sa iyo malaman, Panginoon. Pero Lord, sa umagang ito, kami po ay nag-aalay ng aming mga papuri, ng aming mga awit, ay inaalay namin sa iyo, Panginoon. Tagapin mo po ito, Panginoon. Kaya kung aming tinataas at pinapupurihan sa umagang ito, tayo po ay patuloy na umawit at magpuri sa ating Panginoon. Ang puso ko'y dinudulog sa iyo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapat. Ang puso ko'y dinudulog sa iyo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapating mo. Ikaw ay mamasdan, makanika, sa iyo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit at samang. Magari ka, O Diyos, iyon at kailanman. Patuloy mo natin papurihan ang ating Panginoon. Ang puso ko'y dinudulog sa iyo,
Magaling ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Amen. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Tunay nga po na kayo sarap pumawi at pagpuri sa ating kung tayo pong lahat ay po pumikit. Tayo po'y manalangin. Panginoon namin Diyos sa makapagyarihan sa lahat. Lord, sa umagang ito, Panginoon, patuloy namin itinataas at pinapupurihan ng iyong pangalan. At kami po, Panginoon, ay buong puso na nagpapakumbaba sa iyong harapan, Panginoon. Kayo po ang aming patuloy na maitaas sa aming mga buhay. Sa umagang ito, Panginoon, patuloy namin tinataas sa iyong pangalan. At ang bawat isa, Panginoon, ay nagpapakumbaba sa iyong harapan, Panginoon. Ang pinakamataas sa papuri at pagsamba ay aming binabalik sa tanging pangalan lamang po ni Jesus na aming tagapagligtas. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Palagpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Maaari na po tayo makaupo at handa po natin ang ating mga puso, ang ating mga isipan para po sa ating pakikinig ng salita ng Diyos. Yung worship po, it gives us freedom. Worshiping God gives us peace. Worshiping God gives us everything na kailangan ng isang tao. It will complete you. So yan po. Tayo po ay naghahanda na po mga kapatid for our upcoming church anniversary. So kayo po ay dapat naghahanda rin sa inyong mga sarili to that date. Ang date po ng ating church anniversary is March 29. Sunday po yun. So Sunday worship po yun. We encourage everyone to please invite your friends, invite your relatives na mga hindi po umaten ng church. And of course, yung mga kapatiran natin, if you know someone who is not actively attending the church services, please do invite them. Okay? Kapatid, attend ulit tayo. Something like that. Okay? Paghandaan po natin ito, we will have a guest speaker para po sa ating church anniversary. At gayon din po, this is the final or the concluding part of our series, The Fear of the Lord. Ito pong message na ito this morning. At ako po ay mag-i-skip ng ilang preaching. Okay? As in preparation po para po sa susunod nating series, tatapusin na po natin ngayong araw yung Book of Ecclesiastes. At sana po mga kapatid, kayo po ay nag-enjoy sa atin pong paglalakbay dito sa buong libro na ito, sa buhay ni King Solomon, his teachings, his wisdoms, and of course yung nauna sa buhay ni King David. Okay? Baka yung susunod natin series will be in the New Testament. Kaya tayo po ay maghanda. At yun po ay gagawin po natin right after ng ating church anniversary. So paghandaan po natin yan. Ayan, marami po tayong mga exciting activities na mangyayari po sa taon po na ito. At kaya po tayo pong lahat ay dapat excited na sa ating journey with serving our Lord Jesus Christ. Now, ang message natin this morning is the fear of the Lord, the message series. This is the finale ng atin pong series, the final verdict. The final verdict. Alam po ninyo, kung mayroong pinakamahalagang parte doon sa libro is yung concluding part, yung conclusion. Bakit po? Because this is summarizing everything. Okay? The introduction, the body, and every content ng isang libro. Kaya napakahalaga po nung conclusion. Kaya pagka tayo nagbabasa ng libro, dapat dumarating kayo doon sa conclusion. Andiyan pa kayo? Tama po ba? Minsan nagbabasa tayo ng mga posts doon sa inyong Facebook. Okay? Minabasa kang ganon. And then, you jump up, okay, immediately into a conclusion without even finishing reading yung kung ano man yung nakapost doon. Ang problema, magkakamali ka. Bakit ka magkakamali? Hindi mo tinapos eh. Okay, di ba? Sino po ang
Sino po nag-comment ka ng comment pero hindi mo naman binasa ng buo? Tuloy, ikaw ang pinagtawanan. Bakit? Kasi hindi mo naintindihan. Minsan nagagalit ka doon sa isang tao pero hindi mo naman naiintindihan kung anong ibig niyang iparating sa iyo doon sa mga sinasabi niya. Bakit? Hindi kasi natin tinapos. Kaya, kung sa pagbabasa ng libro at sa pakikinig ng mga kwento o sa pag-aaral ng anumang bagay, ang pinakamahalaga po is the conclusion. Meaning, naintindihan mong mabuti, na-summarize mong mabuti, naunawaan mo at na-grasp mo kung ano yung kailangan mong makuha doon sa mga sinasabi. So napakahalaga po nito, the final verdict. Kanina kinakausap ko yung misis ko. Isa-summarize ko kakong lahat ng series natin. Okay lang ba sa inyo yan? Baka abutin tayo ng 2 oras. Okay? So, yun ang sabi ng misis ko, baka abutin ng 2 oras. Pero, let's jump in. Ano na po dito sa ating pag-aaral. Ecclesiastes chapter 12, okay, verses 8 to 14, the last few verses of this book and of the chapter 12, which is also the last chapter of the book. Okay, the Bible says, vanity of vanities, says the preacher in verse number 8, all is vanity. So, this is the echoing words of the whole book of Ecclesiastes. Palagi sinasabi yan, vanity of vanities. Okay, walang kabuluhan, lahat ng mga bagay. Says the preacher, all is vanity, walang kabuluhan, under the sun. Bakit walang kabuluhan ng mga bagay under the sun? Lahat ng nandito sa mundo, meaning, pagka under the sun, lahat ng nasa ilalim ng araw, lahat ng nandito sa mundo, walang kabuluhan dahil lahat ng bagay ay lilipas. Tama? And the things that will remain are the things that are spiritual. God is a spirit, and the only thing that will remain are the things of God, because He is spirit. Let us continue to read. Besides being wise, sabi ng preacher, maliban na ako ay dahil matalino at binigyan ng wisdom ng Panginoon, the preacher also taught the people knowledge, weighing and studying and arranging many proverbs with great care. Iningatang mabuti yung pagsusulat ng mga aklat at yung mga katotohanan na isinasaysay o binibigkas o namumutawi sa kanyang bibig. Ito ay mainam na iningatan na bawat salita ay mahalaga. And of course, ito ay guided ng Holy Spirit ng Diyos. So, the Bible is perfect. The Bible is the truth. The Bible is trustworthy. Okay? This is the beginning of wisdom. This is knowledge. This is the truth. The preacher sought to find words of delight. And uprightly, he wrote words of truth. Katotohanan. Okay? Walang pagsisinungaling at walang pandaraya. The words of the wise are like goads and like nails firmly fixed. Yung pong goads, mga kapatid, it's like yung parang sibat yun, sibat. Okay? Minsan yun na ginagamit for directing yung hayop. Kaya po yun ay kahoy na mahaba and then sa dulo po nun merong puntules. At yun po minsan kapag hindi sumusunod or when the animal stop but he needs to get going, or kapag yung animal will go to another direction, that is the thing that is being used, okay, para paluin, tusukin, okay, hindi naman po para patayin o para masugatan, kundi, minsan masusugatan siya, in a way, okay, to direct the animal. Gayun din po tayo. Sabi dyan ng Bible, okay, yung words na ito, of the wise, of wisdom, ay parang ganitong bagay that gives us the direction, that corrects us. Okay? At sabi dyan, and like nails firmly fixed. Why? Because this is the truth. Nothing can go against the truth. Nothing can destroy what is laid down as truth.
Dahil Diyos ang naglatag niyan. So, nails firmly fixed. Ito ay katotohanan, hindi na mababago ito. Ito ang nararapat at dapat unawain ng mga tao. Okay, nails firmly fixed. Our collected sayings, they are given by the shepherd. Who is the shepherd? Psalms 23:1, the Lord is my shepherd. Meaning nung shepherd, siya yung nagli-lead, siya yung nag-guide, siya yung nagpapakain, siya yung magdadala sa atin doon sa green pasture. Siya yung magdadala sa atin doon sa tamang direction. Siya yung mag-iingat sa atin sa lahat ng mga panganib. Alin yon? Yung salita ng Diyos because it was given by the shepherd, by one shepherd which is our Lord Jesus Christ. Sabi dito, my son, beware of anything beyond this. Of making many books, there is no end, and much study is a weariness of the flesh. Mamaya po, maintindihan natin yan. Totoo naman po yun. Sino po na-experience na ninyo magsulat kayo ng libro? Mag-aral kayo. Alam po ninyo, ang pag-aaral ay walang katapusan. Ang learnings, ang truth, mga kapatid, hindi natin kaya i-grasp ng ating kaisipan lahat ng bagay na nandito sa mundo. Kaya if you are searching for the truth, okay, search only the Lord Jesus Christ because in the Lord Jesus Christ there is rest. Doon ka lang makakasumpong ng kapayapaan. Pero kung hanggang ngayon, you are still wondering sa buhay na ito, kung bakit ka nandiyan at kung ano ang purpose ng buhay, mga kapatid, darating ka lang into conclusion, into the end of the line when you come to know the Lord Jesus Christ because He is the truth. Because yung pag-aaral, walang katapusan. Tama? Mapapagod ka lang at darating yung time, mawawala na tayo sa mundo na ito. Pero mga kapatid, kung hindi ka dumating do sa part na kinilala mo ang Panginoon, maiintindihan mo sa sarili mo na ikaw ay naglakbay sa wala lang, sapagkat hindi matatapos kailanman ang paglalakbay, okay, kung hindi ka darating sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil walang conclusion, because Jesus Christ is the truth. It's a weariness of the flesh, kapaguran. The end of the matter, sabi dito, ang katapusan ng lahat ng bagay, all has been heard, lahat narinig na. Sabi niya dito, fear God and keep His commandments. This is the end of everything that was being discussed, that was being taught, that was being heard. Fear God and keep His commandments. Kaya nga po yung series natin na ito, mga kapatid, ay may pamagat na the fear of the Lord. Because we are to fear God. Matakot tayo sa Panginoon. At sumunod tayo sa kanyang mga kautusan. For this is the whole duty of man. Kung iisipin mo, ano ba yung purpose ko, Panginoon? Panginoon, parang wala naman direction yung buhay ko. It is to know God, to fear Him, and do His words. Live out His words sa buhay natin. Keep His commandments, for this is the whole duty of man. For God will bring every deed into what? Judgment. You will be measured. Lahat ng ginawa mo sa mundo na ito, merong balancing scale ang Panginoon. Lahat susukatin. Kung ikaw ay sapat, kung ikaw ay kulang, kung ikaw ay nagkamali, kung ikaw ay tama lang. Lahat ay susukatin, for God will bring every deed into judgment with every secret thing, whether good or evil. Kaya nga, di ba sabi, may kasabihan tayo, wala namang sikretong hindi nabubunyag. Bakit? Lahat ng bagay ay bubunyag ng Panginoon sa tamang panahon. All the intentions of your hearts, all your evil thoughts, okay? And even, mga kapatid, yung kabutihan na naiisip mo, yung kabutihan na ginagawa mo will all be revealed and everything, mga kapatid, ay susukatin at titimbangin. So yan po ang sinasabi ng Bible. Napakaganda po nitong concluding part natin. Sa 12 chapters po na diniscuss natin, the preacher has taken us into a journey. He has examined what?
Through his own experience, he examined what? Pleasure. He experienced pleasure. He tried pleasures. He tested wisdom. Kaya nga, yung buong book of Ecclesiastes is about wisdom. He built, he acquired, he achieved, he observed. At sabi ng Bible, there is no king, okay, like King Solomon when it comes to wisdom, to riches, and even sa mga pleasures na kanyang in-experience sa buhay niya. So, he is chasing, or he chased meaning. He chased meaning to life. Talagang hinanap niyang mabuti. At alam po ninyo mga kapatid, minsan, if you are chasing meaning to your life, dapat magsaya ka. Because King Solomon did it for us. He did it for us. Ang kailangan na lang natin gawin, unawain yung isinulat niya. Unawain yung message na ibinibigay sa atin ni King Solomon at ng ating Panginoon. Okay? So lahat ng bagay na ito ay sinubok niya. And now, okay, as the book closes, mga kapatid, sa ating pag-aaral, makikita natin mga kapatid in the concluding part of the book of Ecclesiastes, the word vanity of vanities. The words vanity of vanities. All, everything, mga kapatid, is vanity. Walang kabuluhan lahat ng mga bagay na ito. So the word means what? Therefore, fleeting. Therefore, a miss. Pero makikita natin dito, sa ating pag-aaral na ito, it does not end in despair, but it ends in clarity. Maliliwanagan tayo. Maiintindihan natin the purpose and the meaning of life. Okay, tuloy na po tayo sa message outline natin. Dahil baka maubos na naman yung oras po natin. Iba sa inyo, nagre-reklamo na haba ni Pastor mag-preach. Okay. So number 1, the echo of vanity. Verse 8, vanity of vanities, says the preacher, all is vanity. Bakit inulit ko na naman? Bakit sinulat na naman dyan? Kasi nga po, paulit-ulit yan. Paulit-ulit yan na binibigkas ng buong aklat na ito ng Ecclesiastes. So, after everything, after King Solomon explored everything, okay, nothing will change sa buhay natin. This is his conclusion. Without God in your life, nothing will change. Your life means nothing unless God is in it. Okay? And the New Testament affirms this reality in Romans chapter 8, verse 20. The Bible says, Romans 8:20, creation was subjected to what? Futility. Alam niyo ibig sabihin nun? Vanity, fruitfulness, nothingness. Wala talagang kabuluhan. Kaya totoo yung sinulat ni King Solomon. Life under the sun means nothing. Kasi tayo ay para lang before. Nandito for a short time and then mawawala na tayo. Naaalala natin yung mga relatives natin that we love. Naaalala mo sila that they are no more. Wala na sa piling natin, wala na sa tahanan natin. We love them. We still remember them. Pero mga kapatid, the day or time will come na ganon din ang mangyayari sa atin. Na yung mga loved ones natin, wala na silang magagawa, kundi alalahanin yung ating mga alaala sa mundo na ito. Okay? Bakit po walang kabuluhan
yung buhay sa mundo. Because life is just repetition. Paulit-ulit lang, paikot-ikot lang. At kapag ka nawala tayo, merong panibagong mabubuhay sa mundo na ito. Paikot-ikot lang till the time na magkaroon na ng judgment. At yun po yung message natin. Stuck on repeat. Tama na, alala niyo po yung message? Okay. Stuck on repeat. Nandiyan po sa slides natin. Ayan. Because life is just repetition. Stuck on repeat. Paulit-ulit lang. That is the life cycle. At yung sumunod po nating message yan is the frustration. Yung silent ache. Do you still remember the message? Silent ache. Kapag hindi mo nakilala ang Panginoon, yung buhay mo paikot-ikot lang. You have pain. You have struggles. You have heaviness of heart sa buhay natin. Okay? Bakit vanity? Bakit walang kabuluhan? Because po, there will always be incompletion. This is success without satisfaction. This is work without satisfaction. This is living a life that is unfulfilled. Yun po yung message natin, lavishly empty. Kumakain ka ng masarap, may pera ka, may sasakyan ka, you're enjoying life. Pero mga kapatid, deep inside, if God is not in you, life is empty. And every material things that we are enjoying, that we desire of, mga kapatid, those are but what? Meaningless. Wala pong kabuluhan yan. Okay? Yung pong mga desires natin, the desires that never fails. Yan po yung message natin, insatiable appetite. Dito po buong, kaya po medyo mahaba itong message na ito kasi i-conclude natin lahat. Okay? Bakit walang kabuluhan ng buhay? Because your appetite never satisfies. Are you listening? Kakain ka ngayon. Mamaya, gutom ka ulit eh. Magdi-desire ka ng bagay. Gusto mo ng cellphone. Susunod, ayaw mo na yon. Gusto mo na ng iba pa. Magdi-desire ka ng sasakyan. Susunod, ayaw mo na ng sasakyan na yon. Gusto mo pa ng mas higit pa doon. Because yung appetite ng tao never satisfy. Okay? So the preacher is being diagnostic. Tinitingnan niya. Inuunawa niya yung problema ng tao. Bakit ang tao naiwan in a longingness? Bakit ganon? Bakit walang satisfaction? So Solomon is showing us what life becomes when God is removed from the center of your life. Life is without meaning and empty. Tingnan niyo ito mga kapatid. Success doesn't satisfy. Time doesn't slow. Death doesn't negotiate. All are vanity. Walang kabuluhan lahat ng bagay. And without God, sa buhay natin, even the best that life can give, they evaporates. Because we are just a mist, a vapor. Amen? The echo of vanity. Secondly, number 2, the weight of the words. Verses 9 to 11, or verses 10 to 11. Ecclesiastes 12, 10 to 11, the preacher sought to find words of delight uprightly. He wrote words of truth. The words of the wise are like goads, and nails firmly fixed are collected, saying they are given by one shepherd. The weight of the words. Mabigat.
Okay? In 2 Timothy chapter 3 verse 17, the Bible says, all scripture is breathed out by God. Kaya nga ang sabi doon, it came from one shepherd. Kasi yung salita ng Diyos, yung Bible po natin, everything in it came out from the very mouth of God. God breathed it out. Kaya nga yung words is powerful. And even the words that comes out from your mouth when you curse, when you lie, when you speak and utter boastful things, those are powerful. Dahil tayong mga tao, we have the Spirit of God in us. At higit sa lahat yung salita ng Diyos that came out from His mouth, those are life. Those are powerful. Those are judgment. Okay? They are what? Ang sabi dyan? Like goads. This gives us direction. This is the thing that correct. This is the thing, mga kapatid, na magtutulak sa iyo para ano? Para ikaw ay ma-align dun sa kalooban ng Panginoon. Minsan masakit 'yan. Masasaktan ka. Kaya ang sabi diyan sa 2 Timothy, the word, the scripture is brought out by God, and what? This is profitable for teaching, giving instruction, direction, learning. At sumunod ang sabi diyan, for reproof. For reproof sa pagsasaway, for correction sa pagtatama, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. The Word of God is a guide. The Word of God is for our learning. The Word of God is for your growth. The Word of God is to mature believers. The Word of God, yung salita ng Diyos, kaya napakahalaga mag-attend ka ng church. Bakit? Makakapakinig ka ng wisdom from the Word of God. Mahalaga sa bahay mo, buklatin mo yung aklat, yung Bible. Mahalaga na binubulay-bulay natin. Hindi lang natin basta binabasa, kundi in-internalize natin and we apply it to our lives. Bakit? Sapagkat ito mga kapatid, yung magdadala sa iyo doon sa success, magdadala sa iyo doon sa truth, magdadala sa iyo para ang buhay mo ay maging maayos. Sabi diyan, naily firm, fix. It stabilizes, it secures. Mag-iingat sa buhay natin. Ito ang proteksyon natin, yung salita ng Diyos. For teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped. Alam niyo po ba yung salitang equip? Kapag ikaw salitang equip, ibig sabihin, you are ready for battle. You are ready to go against, mga kapatid, doon sa whatever life may bring sa buhay natin. Because you are equipped. Hindi ka matitinag ng basta-basta problema. Hindi ka mapapasuko ng basta-basta kaaway. Okay? Para ano? Ikaw ay maging mahusay sa paggawa ng iniatas sa atin ng Panginoon o ng kalooban ng Panginoon. So God's words, mga kapatid, or the Word of God, anong ginagawa sa atin ito? Tingnan natin itong outline na ito. It makes us humble and surrender to the will of God. Tingnan niyo yan. Okay? Yan po yung message natin, reverent submission. You are submitting your will. You are submitting your life. You are submitting everything to the power of the Almighty God. In all reverence, in all humility. Alam po ninyo, ang solusyon lang naman sa lahat ng bagay. Tingnan nyo to, ha? If you have a bad attitude, if you have yung espiritu ng ligali, do you experience that?
Meron ba kayong mga tao na nakakausap ninyo na kapag kakasama ninyo yung tao na yon, parang ang bigat-bigat ng puso mo, ang bigat-bigat ng buhay mo. Pag kakakwentuhan mo siya, parang nagkakaproblema ka. May nakasama na kayong ganun tao? Alam niyo po, the only thing na makapag-change to sa tao na yon is humility before God. Yung mga attitudes natin na sablay, yung mga kasalanan natin, ang kailangan mo lang gawin is to humble yourself to God. Surrender it to God. Surrender your will to God. That is the reverent submission. Sumunod, strength guided by self-control. Yan yung message natin, yung tempered influence. Lahat tayo merong influence sa ibang tao. Lahat tayo tinitingnan na ibang tao. Pero mga kapatid, para ikaw ay maging strong, maging mabuting halimbawa sa iba. Okay? Kailangan nating hasain tayo ng salita ng Diyos. The weight of the words of God. Kailangan i-correct tayo ng word of God. Kailangan turuan tayo. Kailangan equip tayo ng word of God. So, the strength is guided by self-control, which is the truth, the word of God. That is the tempered influence. Sumunod yan, truth accumulates impact over time. The divine compounding. Okay? When you invested, especially, you invested it to yourself, yung salita ng Diyos, it will accumulate. Okay? Not just tenfold, hundredfold. You will grow spiritually. Mag-invest tayo sa mga bagay na spiritual, especially sa salita ng Diyos. Because truth accumulates impact over time. The triple chord. Sino po ano ba ang mga paborito niyo yung title? Isa ito sa paborito ko, yung triple chord. So, in-illustrate ko sa inyo yung strength ng relationship. Naalala ninyo? Yung mag-asawa, at kapag ka isinama mo ang Diyos, this is the triple chord. Yung tali. Di ba? Yung tali ay binubuo ko dito, hindi ko nabuo. Okay. So, mga kapatid, yung tali ay namatibay, yung rope na ginagamit, especially sa mga barko. Hindi po yun ni isang strand. Kundi yun ay marami na pinagsama-sama for it to become stronger. Sa buhay natin, kung gusto nating maging malakas, include God into your life. If the Word of God, if Jesus is in you and in your relationship, you are strong. You cannot be easily get broken, mga kapatid. So, this is the symbol of strength and unity. Bakit natin kailangan ito sa buhay natin? Para sa anumang bagyo na dadating sa buhay natin. Because God is in us. Alam natin salita ng Diyos. Sabi nga ni David, Lord, thy word, I kept it into my heart, that I may not sin against you. Hindi ako magkasala. I keep it in my heart. Para hindi ako magkasala sa iyo. Okay? Yan. Salita ng Diyos. So the pressure, tingnan niyo, the pressure of truth is not punishment. It is protection. Minsan ayaw natin ng salita ng Diyos eh. Nako, pag umattend ako doon sa CMF, titirahin na naman ako ni pastor. Sino pa yung naka-experience? Minsan may nagkukwento, nagte-testimony. Nung umattend po ako doon sa CMF, parang kilala ako ni pastor. Lahat ng sinasabi niya, puro patungkol sa akin. Di ba? Ang sakit. Pero alam po ninyo, the pressure of the truth is not to punish you, but it is for your protection. If you will include God and the Word of God in your life, at ikaw ay lalakad sang-ayon sa kalooban ng Panginoon, makikita mo po protektahan ng Diyos yung buhay mo. At yun ang dahilan ng Book of Ecclesiastes
To give us wisdom. Because to have wisdom is to protect yourself. Hindi po ba? Yung negligence, it's because hindi mo alam yung truth. Doesn't mean that you are excused doon sa batas. Tama? Ay, hindi ko alam kasing bawal tumawid dito eh. Sabi mo doon sa traffic aid. Huhulihin ka pa rin eh. Ay, hindi ko alam na one way to eh. Huhulihin ka pa rin. Because innocence of the law excuses no one. That's why wisdom is very helpful because it is for your protection. Kailangan malaman natin katotohanan ng salita ng Diyos. Ito ay protection mo sa sarili mo, protection mo sa asawa mo. Ito ay protection mo sa anak mo. Paano mong palalakihin ng anak mo? Hindi mo alam yung salita ng Diyos. Hindi mo alam yung tama at mali. Paano mong ililigtas yung anak mo upang siya hindi mapahamak doon sa impyerno at siya mapunta sa langit? Magagawa mo lang yan kung alam mo yung salita ng Diyos at alam mo ang paraan ng kaligtasan at kilala mo ang Panginoong Jesucristo. You cannot give something that you don't have. Amen? So you need to acquire wisdom. You need to read, you need to study, you need to listen. You need to submit yourself to the Almighty God. Because this is wisdom. The pressure of truth, again, is not punishment. It's for your protection. Truth, mga kapatid, discomforts us. Nararamdaman natin na yung truth is very, yung nakakailang, meron kasing conviction eh. But this is divine direction from God. Okay? God's truth may pierce your heart. It may pierce into your ego. But truth is piercing into your life because you need it. Truth is piercing into your life. Kasi kailangan natin. Okay? Minsan, nagsasawa na tayo, di ba? Ayoko na sawayin yung anak ko. Nagre-rebelde na. Pero mga kapatid, if you're going to stop from reminding at sasabihin mo, bahala ka na sa buhay mo, pinabayaan natin sila sa kapahamakan. Truth hurts. Tama? But truth is piercing into your life to make you better. To make us what God wants us to be sa harap niya. Number three. The weariness of endless seeking. Verse number 12. Of making many books there is no end, and much study is weariness of the flesh. Okay? Anong sabi diyan? Yung paggawa ng libro, walang katapusan yan. Meaning, yung information, walang katapusan yan. Yung pag-aaral, nakakapagod yan. Because information multiplies. Sino po dito ang nag-aaral kayo ng, or graduate kayo ng, anong mga kurso sa computer? IT, information technology. Graduate ka ng information technology. 10 years ago. And you are not updating. Okay? Alam mo mga kapatid, hindi ka na uubra doon sa 10 years old or sa 7 years old na bata. Kahit graduate ka pa ng IT. Hindi ka uubra sa kanila kung hindi ka nag-update. Nandiyan pa kaya?
Because information, it multiplies. Opinions multiply. Kaya nga sa batas natin, bawat kaso, okay, at in-apply yung batas, may iba-ibang interpretation. Kaya nga meron tayong Supreme Court na siyang maghuhusga. Bakit? Kasi maraming interpretations at maraming opinions ng tao at maraming paraan para baluktutin yung batas at makaligtas at makaiwas doon sa batas. Dahil po pwede magkaroon ng ibang interpretation yan according to the opinion of whoever is there interpreting the law. But your opinion doesn't matter before God. Because the law of God, the word of God is fixed, it is firm, and it is truth. And that because God is king, His every word, mga kapatid, is a law in itself. And your opinion doesn't matter. The truth is the truth. Marami tayong opinion sa relihiyon. Sabi ng isa, paniniwala mo yan, bahala ka. Ito paniniwala ko, wala kang magagawa. Ito opinion ko Igalang mo yung opinion ko. Mga kapatid tayong bawat isa natin, magagalangan tayo sa opinion natin Pero it doesn't mean na yung opinion mo tama. Nakikinig pa po tayo? Pag sinabi ng Diyos, sinabi ng Diyos. And you cannot change it. You cannot break it. You cannot bend it. Because the words that came out from the mouth of God, it is law. Amen? At wala mag-i-interpret ng law, kundi ang Diyos mismo at ang salita niya. Hindi tayo. Your opinion doesn't matter. Pag sinabi ng Panginoon, there is only one way to heaven, who is Jesus Christ. Hindi mo po pwede sabihin, halimbawa, papunta yan sa Manila, marami naman daan niya, pwede kang dumaan ng SCTEX. Pwede kang dumaan ng Bulacan. Pwede kang lumipad. Kung gusto mo, dumaan ka sa dagat, umikot ka. Totoo yun, mga kapatid. Pero pag sinabi ng Panginoon, there is only one way. It is fixed. Hindi mo kailangan magbigay ng iba pang meaning. Okay? Because it is the truth. There is only one way to God, through our Lord Jesus Christ. Not religion, not good works, not being religious. There is only one way to God. It is through our Lord Jesus Christ. The Lord Jesus Christ Himself, sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. And no one goes to the Father except through me. It's not religion. It's not good works. It's not your opinions. Hindi yung mga sakramento na ino-observe natin. Now, okay? The Word of God is the law, and it is fixed. Okay. So, nasa na tayo? So, information multiplies, opinion multiplies, philosophies multiplies. Pero alam po ninyo, in all of this, there is exhaustion. Mapapagod ka. Kaya nga, sabi diyan, sa talatang binasa natin, walang hanggan ng pagsusulat ng mga libro. At ang pag-aaral ay kapaguran ng laman. Okay? Kasi sa mga bagay na ito, hindi ka makakasumpong ng kapayapaan only when you discover the truth, which is the Lord Jesus Christ. Then and there, doon lang magkakaroon ka ng kapahingahan. Okay? So, exhaustion remains because wisdom without truth, ang tawag natin dyan is moral nonsense. Tingnan natin doon balikan natin pinag-aralan natin. Sa outline natin. Wisdom without truth, this is nonsense. This is moral nonsense. This is
endless. Okay, endless pursuing, endless studying, walang katapusan. Trapped by our own pursuits. Yung self-forged snares, yung tao sa paghahanap, yung tao sa pag-iisip, yung tao sa kanyang mga inventions. We are building endlessly. We are trapped by our own pursuits. Yun yung self-forged snares na pinag-aralan natin nung nakaraan. Okay, diniscuss natin. Okay, yung drifting from design is living off from God's intended purpose. We chase endlessly. Pero ang problema, kahit gaano ka kabilis, kung mali naman yung daan mo, hindi ka pa rin makakarating doon sa destination mo. Tama? Kahit gaano ka kabilis, kahit gaano ka kahusay, kung namali ka ng direksyon. Okay? That is the drifting from design. Umaalis ka doon sa talagang purpose at kilos ng Diyos sa buhay mo or yung plano ng Diyos sa buhay natin. In Colossians chapter 2 verse 8, the Bible says, "See to it that no one takes you captive in what? Philosophy." Sino po pilosopo dito? Sisharean kayo ng salita ng Diyos, pinipilosopo mo. Ha? Okay. Alam mo, Brad, masamang nagiinom. Ha? Si Jesus nga, gumawa ng alak eh. Namimilosopo. Ay, ibig sabihin lang naman, hindi naman po masama may alak. Masama maglasing. Kasi pag naglasing ka, nawawala ka na sa sarili mo composure. Okay? You are getting out from your mind. Okay? So, ang sabi diyan, philosophy and empty deceit. Alam po ninyo, nakakatakot mag-share sa inyo ng word. Nakakatakot mag-share ng word of God. Kaya ako, pinag-aaralan ko mabuti. You know why? Kapag ka ikaw nagturo ng mali kahit na isa, people heard it, they will remember it, and they will live in it. Kapag ka mali, may mga tao na masyadong critical. Yung wala nang ginawa, kundi manghusga. Alam niyo kung bakit? Tinuturo ng pastor eh. Masama ito, masama yan, masama yun. Yung mga tao tuloy, lahat na makita, masama. Pati yung mukha ng kapwa, masama. Ay, puro masama eh. Mali ang direction eh. Sabi ng Panginoon sa natin, ilalagay yung kaisipan natin sa mga bagay na maganda, mabuti, kaaya-aya, may kapurihan. Hindi doon sa bagay na pangit. Sa pagkapangit po, huwag nyo na po tinitingnan. Okay? Buti na lang dito sa church magaganda. Amen? Hindi lahat. Bigla na lang ganun. Biro lang. Okay. So sabi diyan, philosophy, vain deceit, pandaraya ng tao, and human traditions, tradisyon ng tao, thinking na ito'y nagiging batas, tinuturo ito doon sa mga seminars natin. Kasi habang lumilipas ang panahon, nakakabuo tayo ng mga traditions. Nakakabuo tayo ng traditions sa sarili natin, thinking na yun ang truth, pero hindi naman. We just concluded because it's our experience. Because we experience it. Pero, it doesn't mean na yun ang katotohanan. Yun lang ang naging resulta ng experience mo, but it does not conclude a thing. Okay? So sabi diyan, yung tradition ng mga tao, according to the elements of the spirit of the world. Sino nagbibigay sa atin yan? Sino nagpapaniwala sa atin? Kaninong deceitfulness yan? The spirits of the world. Yung mga evil spirits. Minsan, nandiyan sa ating kaisipan. And not according to Christ. Bakit according to Christ? Jesus is the truth. Not according to the truth. Dahil ang truth, makikita mo lang, masumpungan mo lang sa ating Panginoong Jesucristo. So you can accumulate knowledge. Mag-aral ka na mag-aral.
doctorate ka, kung may mas mataas pa doon, kunin mo masteral, kunin mo kung ano pa man mas mataas doon, kumuha ka na 10 kurso sa buhay mo, mga kapatid. I-try mo mag-build ng sarili mong platform, okay? Ng sarili mong success sa buhay, i-try mo lahat. I-consume mo yung contentment endlessly. I-pursue mo yan sa buhay mo. Pero mga kapatid, tandaan mo to. Kung hindi mo tatanggapin ang truth ng ating Panginoon, mapapagod ka lang. Hindi ka magkakaroon ng totoong contentment at totoong kapayapaan sa buhay mo. Because study without submission to God produces what? Fatigue. Weariness. This world promises, mga kapatid, enlightenment through education. But without the fear of the Lord, enlightenment, learning, books, discoveries will turn into burnout. It will become burnout. Mapapagod ka lang. He'll get tired. Because God is our peace. Amen? Now, kung yung preaching are all just information, pero paglabas mo sa church, yung problema mo, problema pa rin. Paglabas mo sa church, yung galit mo, galit pa rin. Yung inis mo, inis pa rin. Walang nagawang mabuti sa iyo ang church at ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos dapat magbigay sa iyo ng kapayapaan, katuwaan, kagaanan. Amen? Yun po ba na-experience nyo pag nakikinig kayo ng salita ng Diyos? Or puro learning? Or puro law? Bawal yan, bawal yun. At paglabas ninyo, masama pala yun. Eh bakit si brother? Eh bakit si sister? Eh ba't yung asawa ng pastor? Eh, ganun ba na-experience nyo sa church natin? Hindi. Pagka ganun na-experience nyo sa church, maglayasan kayo sa church na yan. Ha? The Word of God should bring you peace and joy and contentment. Tandaan nyo to, knowledge without reverence only multiplies exhaustion. Mapapagod ka lang kung puro head knowledge. Kabisado mo man yung buong Bible, pero hindi ka nakarating doon sa katotohanan na ang Panginoong Jesucristo ay nasa iyo, wala ka ring kapayapaan. Okay? Number 4, the final duty. Ecclesiastes 12:13. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Matakot ka sa Diyos. At sundin mo ang utos niya. This is the whole duty of man. Ito ang trabaho ng tao. Okay. Ito yung responsibilidad mo before God. This is the conclusion of the matter. Not complexity, not abstraction, not concept, not speculation, but what? Clarity. Clarity. Yung maging maliwanag sa iyo, yung maging totoo sa iyo. Kapag tinanggap mo ang Panginoon sa buhay mo, magiging maliwanag sa iyo. Yung mga problemang hindi mo maintindihan, magkakaroon ka ng kapayapaan. Yung mga dumarating sa buhay natin, and even yung purpose mo why you are living, magkakaroon ng liwanag. Because the whole duty of man is to fear God and to keep His commandments. Simple lang pala. Takot ako sa Diyos. I am His servant, and I need to obey His words, His commands sa buhay ko. In Deuteronomy chapter 10, verse 12, the Bible says, what does the Lord require of you? But to fear the Lord God, your God, and to walk in His ways. To walk in His ways.
Tandaan natin mga kapatid ito. Ay. You were not made to control your life. Sabihin natin, buhay ko to. Ako magdidesisyon sa buhay ko. But you were not made to control your life. You were made to revere God, to honor God, to submit to God. You were not designed to extract meaning. At to give meaning kung ano man bagay or yung opinions natin. But you were designed to receive the truth. To receive the truth. We were not created, mga kapatid, to be ultimate, to be powerful, to be somebody na iniisip natin above someone else. But we were created to worship the ultimate, which is God, to submit to Him. Because this is the whole duty of man, to fear God and to keep His commandments. To submit to His commandments. Ano ibig sabihin nun? What does it mean to fear God? Okay. Yung magkaroon po tayo ng, tingnan nyo to, moral alignment. Yung attitude natin, character natin, and everything needs to be aligned, okay, to who God is. That is, yun yung diniscuss natin, sacred space. Living with holy awareness. A life that is set apart for God's presence. Because God, He is a holy God. At ako naman, I will live a holy life. Nakikinig pa po ba kayo? O nahihirapan kayong makinig sa akin? Baka nahihirapan na kayong makinig sa akin. Moral alignment. Secondly, you are to surrender to God's authority. Let Him be the Lord of your life, meaning the honor of your life. This is yung pinag-aralan po nating reverent submission. You are to revere with reverence. Okay? Reverent awe. Dapat willing ka to submit. At trustful obedience. Yun po yung machinery of life. Recently lang yan. Machinery of life. Meaning, you trust God's design. Pagtiwalaan natin. Because His design is perfect. Okay? This is the whole duty of man. Basta sunod ka lang sa Panginoon. Whatever it takes, sunod ka lang sa Panginoon. Because you can trust God. Because His doing are good. His design are perfect. Submit ka lang sa Kanya. Hindi nagkakamali ang Panginoon. Okay, Proverbs 9:10, sabi ng Bible, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. The whole duty of man is to fear God and keep His commandments. In that way, we will gain wisdom from God. This is not restrictive, but this is restorative. It will restore us. Okay? So, we were not made, mga kapatid, para sumuway sa Diyos, but we are made to be aligned with God. Tingnan natin ito. When God is feared rightly, life is ordered rightly. Magiging maayos ang buhay natin. Kung may takot tayo sa Diyos. Hello, nandiyan pa po ba kayo? May takot ba kayo sa Diyos? Sunod lang sa Panginoon. Sunod lang sa Panginoon. Matalino ang Diyos. Alam niya kung anong gagawin niya sa buhay natin. Panghuli. Okay. Pagod na ba kayo makinig sa akin? Ako rin po pagod na magsalita. Panghuli. The final judgment. The final judgment. Ecclesiastes chapter 12 verse 14. Last verse ng Ecclesiastes. For God will bring every deed into judgment with every secret thing, whether good or evil. Lahat ng bagay dadaan into the judgment of God. So let us consider these things. Number one, okay?
Time passes, but accountability lasts. That is the message of the ticks of time. Bilangin mo yung araw mo. Okay? Bilangin mo yung araw mo. Kasi darating yung paghahatol ng Panginoon sa buhay natin at lahat ng bagay ay lilipas sa mundo na ito. Okay? So let us consider this. What remains after testings and trials? That is the crucible legacy. What survives the fire? What survives the fire, mga kapatid? That are the things that will remain sa atin. Kasi dadaan tayo sa lahat, sa apoy, sa pagsubok. At alam po ninyo, pagkatapos ng buhay na ito, sa dami ng pagsubok na dinaanan mo, meron ba naiwan? May natira ba sa iyo? Sana po matira sa atin yung ating pananampalataya at ating relasyon sa Diyos. Okay, that is the crucible legacy. Crucible legacy. Okay, so nasa na tayo? So God reveals what was once hidden. That is the divine paradox. Isa ito sa paborito ko eh. Yung divine paradox. Yung mga contradicting things na sinasabi ng Bible. Pagka sinampal ka sa kanan, bigay mo pa kaliwa. Pagka ikaw pinalakad ng 1 milya, lumakad ka na 2 milya. These are paradox. Paradoxes of life. Now mga kapatid, ito mga paradox na ito, hindi natin maintindihan. Pero God will reveal what was hidden. At sasabihin mo na lang, totoo pala ang Panginoon. Totoo pala to kahit hindi ko maintindihan. Kahit hindi ko kayang tanggapin. Ito pala'y makakatulong sa buhay natin. So these are the paradoxes of life. In 1 Corinthians chapter 3, verse 13 to 15, each one's work will become what? Manifest. Lahat mahahayag. So, makikitang lahat ng ginawa natin for the day will disclose it. Ibubulgar ng panahon pagdating ng time. Because it will be revealed by fire and the fire will test what sort of work. Titingnan kung anong klaseng gawa yan. Each one has done. If what has been built survives, the builder will receive reward. If it burn, the builder will suffer loss. Though they themselves will be saved but only as through fire. Pag tumaan sa apoy ng pag-uusga ng Panginoon, lahat ng ginawa natin, may matitira kaya? Yun ang tanong, o baka maging abo lahat. Pero kapag kaginto ang ginawa mo, precious stones ang meron ka. Precious metals or metals ang ginawa mo. Ibig sabihin mga bagay that will last the fire. Mga kapatid, yun ay magiging reward para sa iyo sa harap ng ating Panginoon. Sabi ng John chapter 5 verse 24, Truly, truly, I say to you, whoever hears my word, sino man nakikinig sa akin, sabi ng Panginoong Yesus, and believes in Him who sent me, has eternal life. Sino man nakikinig sa akin, naniniwala doon sa nagsugo sa akin that I came from the Father, siya'y merong buhay na walang hanggan, and will not come into judgment, but has passed from death to life. Siya ay lumipat na mula sa kamatayan, mula sa kawalan, mula sa pagkasunog, mula sa pagkalugi. Siya ay lumipat saan? Sa buhay na walang hanggan. Bakit? Tingnan nyo to. Only in Christ can we face judgment without fear. Who's afraid to die? Who's afraid to die? We are all afraid to die. I am afraid of dying. Pero mga kapatid, yan, natatakot ka. But because you have the assurance, it gives us comfort that even death is something that we cannot imagine. Something that we cannot explain. Something na nakakatakot. But because there is an assurance given by the Word of God, assurance of hope, assurance of life after death, assurance of heaven, assurance to live another life with God. It gives us this peace and gives us the comfort na kahit merong kamatayan, meron naman buhay na walang hanggan. Sabi ng Panginoon, whoever hears my word
and believes in him who sent me has eternal life and will not come into judgment but has passed from death to life. Meron ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, only in Christ we can face judgment without fear. Tama? Why? Because you now understand. Because you now know. Because you now believe. Sa ating pag-aaral, we have felt and we have experienced sa ating buhay the repetition of life. We have wrestled with our appetites. We have watched the thick of time. We have examined the legacy. And we have stood in paradoxes. And now, the preacher brings us to the end. Vanity of vanities. All is vanity. If God, if Jesus is not with you. All, everything is vanity. Tayo po tumayon lahat. Only in Christ. Only in Christ. Nagkakaroon ng meaning yung buhay natin, mga kapatid. Niwala kayo. So all our guests this morning, kung first time ka pong umattend ng church, mga kapatid, baka dahil hindi mo nasundan yung series, baka nahirapan ka intindihan lahat ng sinabi ko dito. Pero mga kapatid, kung meron kang babaunin sa pag-alis mo dito, pwede mo bang baunin si Jesus? Tandaan mo ito. Kung wala si Jesus sa buhay mo, ang buhay mo magiging paikot-ikot lang. Magtatrabaho ka, gigising ka, kakain ka, matutulog ka. Magpapamilya ka, magkakaanak ka. And then afterwards, mawawala ka na sa mundo na ito. If you have no Jesus in your heart, you have no hope of living another life with our Lord Jesus Christ. Of living a life in heaven. You need to receive Jesus. Sa buhay na to, mapapagod ka. Sa buhay na to, walang pag-asa. Maniwala saan walang pag-asa. Pero kung tatanggapin mo ang Panginoon, God will change everything sa buhay mo. Please receive Jesus in your life. In that way, life will be meaningful and joyful, of course, and peaceful. Will you receive Jesus in your life? Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Panginoon naman naming Diyos na dakila sa lahat. Sa oras na ito, pagharian mo po ang buhay ng bawat isa. Bawat isang kikinig sa akin sa oras na ito, Panginoon. Bawat buhay sa loob ng building na ito. Pagharian niyo po ang kanyang buhay. Kung sa oras na ito, you decided to yourself to receive Jesus, to repent from your sins. Sinasabi mo, Pastor Mike, I need that peace. I need that assurance. I need that joy. Ang dami kong problema, Pastor. Hindi mo alam kung ano yung pinagdadaanan ko. If you are saying that in your heart right now, may you experience the power of the Holy Spirit. May you open your heart to the Lord Jesus Christ, who gave Himself as a sacrifice for your sins, to give us this assurance that in Him we have hope. And you will experience peace because His words are alive. His promises are all true. Heaven is real. At gusto ng Panginoon, makasama ka at maayos yung buhay mo. Will you give your life to Him? Sabi mo sa Panginoon, Panginoon, makasalanan ako. Patawarin mo ako. Panginoon, samahan mo ko sa buhay ko.
please come into my life and be my Lord, be my Savior. Ikaw ang aking tagapagligtas. Will you pray that prayer of faith? And the Lord Jesus will come into your life and you will be given the Holy Spirit, mga kapatid. Ibibigay sa iyo yung Holy Spirit and He will empower you to overcome all your struggles, to overcome all your weaknesses, to overcome sin sa buhay na ito. And Jesus promised us of eternal life in heaven. Receive Him. Sa ating mga mananampalataya, sana po mga kapatid, sa ating series na ito, sa ating journey na ito, tayo po ay tumalino at alam natin kung anong pipiliin natin. At pipiliin natin ang katotohanan at pipiliin natin magpakumbaba sa harap ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. All the glory and honor be given to the name of our Lord Jesus Christ. Let us close in prayer. Dear God, our Heavenly Father, we worship you and we thank you, Father God, sa dami ng linggo na dinaanan namin, Panginoon, listening to your messages. Father God, sana, Panginoon, naging mas malakas kami, mas magre-rely kami ngayon sa magagawa mo, hindi sa magagawa namin. Mas magtitiwala kami sa katotohanan mo, hindi, Panginoon, sa mga opinions namin. Mas magiging mapagpatawad kami, maunawain kami, mas maglilingkod kami sa inyo, Panginoon, ng lubos. All the glory to your name. Sinasamba ka namin sa pangalan na aming Panginoong Yesus. Amen. Bawat oras, walang hanggan, pagpupugay ang inaalay ng mga anghel at nilikha. Isang tinig ng malukot na pagsamba. Banal ang Panginoon, banal ang Panginoon. Hallelujah, purihin ka, dakilang hari, luwalhatiin ka. Makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos magpakailanman. Hallelujah, purihin ka, dakilang hari, luwalhatiin ka. Makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos magpakailanman. Mag-iingat po tayo sa ating pag-uwi. Pagpalain po tayo ng Diyos. See you next Sunday. Give thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever. For His good is above all things. His love endures forever. Sing praise, sing praise. With a mighty hand and outstretched arm, His love endures forever. By the grace of God we will carry on. His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing
pray.